Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bestre. Taong 1998, Negros Occidental. Kapag sinabing antingero, may isip ng tao na malakas, matapang, hindi natatakot sa anuman, lalong-lalo na sa aswang, engkanto, at iba pang mga uri ng elemento at nilalang. Kaso nga lang dismayado si Bestre sa nakakakilala sa kanya dahil isa siyang duwag. Hindi rin malaman ng Ginoo kung bakit gano'n na lamang siya. May anting-anting, marunong sa orasyon at dasal, pero kapag nasa harapan ng kalaban, malambot ang tuhod at kakaripas. Hindi ka naman pala mapapakinabangan eh. Mabuti pang ipasa mo na sa matapang ang gamit na yan. Walang mangyayari kapag nasa iyo. Wika ni Mang Juan. Kapitbahay lamang ito, pero pabalik-balik sa tahanan ni Bestre para mangasar. Alam kong duwag ako, pero hindi naman siguro kailangan na ipasa sa gamit yung iba. Lalong-lalo na kung para sa akin lang yun, no? Hindi dahil ang tingero ang tao, responsibilidad ka agad ang tumulong sa iba. Pwede namang nakalaan lang para sa sariling kaligtasan. Yang mga sarili nyo, kargo nyo yan. Huwag ipasa sa akin ang dapat na tungkulin nyo rin. Halata talagang umaasa lang kayo eh. Aba, kung makapagsalita ka parang ano ah. Hoy Bestre, hindi mo yata naiintindihan ang tunay na responsibilidad sa tungkulin. Pumasok ka pa sa larangan na ito, wala ka namang ideya. Masyado kang nagpapatawa. Manong, puro kayo paninira. Pwede bang umalis ka na? Wala akong oras sa katulad mo. Sinarado ni Bestre ang bintana kung saan nakadungaw ang matanda. Naipit pa ang hintuturo, pero hindi na alintana. Narinig ang kantsaw at paghampas pero hindi na pinansin. Sa katunayan nasanay na rin sa kaganapan sa araw-araw, walang oras na hindi siya binabanata ni Mang Juan. Sa pagsapit ng hapon lumabas si Bestre para dalawin ang pananim sa kabilang lupain. Nakasalubong sa daan ang mga kabataan na pauwi galing eskwela. Nagmamano ang iilan na nakakakilala sa kanya. Pabiro pa siyang hinihingian ng barya. Sa dulo ng hanay ng mga ito, may nag-iisang bata na nakaagaw ng pansin. Bigla ring naging aktibo ang tangan nang magtama ang mga mata. Nag-iwas ito. Nagmamadali sa paglalakad. Kunot noong sinundan na lamang ng tingin. Siya po si Angela, Kuya Bestre. Bago naming kaklase, sobrang tahimik po niyan eh. Pero mabait naman kapag kinakausap. Nabaling ang ansin kay Boy. 9 anyos na anak ng kaibigang si Brody. Ganun ba? Alam mo ba kung saan nakatira si Angela? Ang sabi ko sa'yo, mag-asawa ka na para magkaanak ka na rin. Tanong ka ng tanong sa mga bata. Si Floresca, dalaga pa yon, baka gusto mong ligawan. Pogi ka, maganda siya. Sigurado ako makakabuo kayo ng maladyosang anak. Wika ni Brody. Bigla itong nagsalita sa likuran niya. Sira ulong to, hinaan mo nga yung boses mo, baka may makarinig eh. Ano pa ang maisip? Nga pala, kunin mo yung manok doon sa bahay, tapos ko ng putulan ng tare. O mamaya, iuwi ko muna tong chikiting ko. Sa taniman ka ba pupunta? Naku, bilisan mo. Dahil naglalaro mga bata doon. Mga tanimang inaapakan. Dali-daling kumilos si Bestre. Tama ang sinabi ni Brody. May mga batang naglalaro at inaapak-apakan ang mga binhi na kahapon lang tinanim. Sa kabutiang palad, isang sitalang tumalima ang lahat. Nakayukong pumila palapit sa kanya para humingi ng tawad. Hindi rin magawang magalit dahil sa kilos ng mga ito. Buntong hiningang sinuri ng tingin ang pananim. Napailing na lamang dahil nawasak. Hindi lang binhi ng mais,
maging ang gulay na aanihin na sana. Sa kalagitnaan, napansin ang kaluskos doon sa sagingan. Pagmamay-ari pa rin niya ito. Hindi na sana papansinin, pero nang makakita ng batang umaakyat sa puno, dito na napakilos. Hoy, boba ka nga dyan! Kababaeng tao umaakyat, pasaway talaga. Bata, boba ka nga! Sabing... Natigilan si Silvestre nang bumungad ang batang si Angela. Naroon sa puno ng saging habang nakayuko. May hinog ang bunga na siyang pakay. Uminit ng husto ang tangan. Sinubukang hanapin sa paligid kung meron pa bang kasama pero wala na. Kumpirmado ang bata ang tinuturo ng medalyon. Gayunpaman, isinantabi muna. Inalalayan sa pagbaba ang bata. Si Silvestre na mismo ang pumutol ng saging para maibigay ang hinog dito. Kagad kumain, halatang gutom. Pinapanood ito ng tahimik hanggang kumuha ng bote sa loob ng bayong para inumin. Agaw pansin dahil may mga ugat sa tubig. Hindi napigilang magtanong. Angela ang pangalan mo, tama. Ako nga pala si Silvestre. Itatanong ko lang sana kung ano yung iniinom mo. Bakit may ugat na nakahalo? Kilala niyo po ako? Ang sabi ni Lola, hindi ako makikipag-usap sa taong may tangan. Pero mukha naman po kayo mabait. Kunot noong napayuko sa tangan si Silvestre. Nasa loob ito ng damit. At ang tali ng kwintas sa leeg, hindi direktang magtutukoy na anting-anting ang palawit. Paano mo nalaman na may tangan ako? Ano ka ba talaga? Tanong ni Silvestre. Hindi ko rin po alam. Ang sabi ni Lola, naiiba po ako sa lahat. Hindi ako ordinaryo dahil may mga bagay akong kayang gawin na hindi po kayang gawin ng iba. Dahil nga sa kondisyon ko, lumipat kami dito para makapagsimula uli eh. Wala na ang mga taong palagi kaming pinagdidiskitahan. Taga saan ka ba? Malapit na rin gumabi, ihatid na kita. Wag na po. Nag-aantay talaga ako na sumapit ang dilim para mas mabilis po yung pag-uwi ko sa amin. Bakit? Anong meron sa gabi na wala sa araw? At saka paano mo nasabing mapapabilis ang pag-uwi mo? Madilim ang paligid. Sekreto lang po to ah. Pero dahil nararamdaman ko po ang kabaitan nyo, hindi po ako tao. Tignan nyo po yung mga mata ko. Bagyang nilakyan ng bata ang mga mata. Lumapit naman si Silvestre para tignan ang refleksyon. Hindi makapaniwalang baliktad ang nakikita. Napalunok siya habang dahan-dahang umaatras. Napahawak ito sa dibdib kung nasaan ang tangan. Nang balingan ng pansin si Angela, inosente itong nakatingala sa kanya. Humugot ng hininga. Hindi muna pinansin ang senyales ng tangan. Hindi siya ang tipo ng antingero na gagamit kagad ng dahas. Sa katunayan, ito ang iniiwasan niya. Hinatid niya si Angela sa tahanan nito. Naaaliw habang nasa daan dahil sa pagiging inosente ng bata. Bulgarang ipinakita ang kakayahan bilang aswang. Magugulat na lamang siya dahil pagtingin sa tabi ay wala na. Napansin na lamang ito na nasa bandang unahan. Natatawa sa kanyang reaksyon. Natutunan niya rin na umiiwas ang bata na makagawa ng bagay katulad ng pambibiktima ng tao. Sinanay ng lola na kumain ng pagkain ng normal na tao, binuway sa pamamaraan ng normal. Pagdating sa mismong tahanan, kagad pinapasok ng matanda ang apo. Kumuha ito ng itak at saka dinuro kay Silvestre. Bakit mo kasama ang apo ko? May bala ka ba sa kanya? Sino ka? Magpakilala ka! Lola, siya po si Silvestre. May-ari ng sagingan na ninakawan ko ng bunga. Nagutom po kasi ako sa daan eh. Huwag po kayo mag-alala, mabait po siyang tao. Magkaibigan nga po kami.
Marahang tumango si Bestre sabay ngiti. Bumati kay Aling Paulina pero hindi pa rin nakukumbinsi. Masama ang tingin. Pinapasok ng silid si Angela para hindi mapakinggan ang usapan. Iho, hindi ako naniniwalang mabait ka. Lalo na sa apo ko may lahi. Nararamdaman ko ang tangan mo at walang antingerong nakikipagkaibigan sa aswang. Kung iniisip mong madaling makuha ang tiwala ni Angela, nagkakamali ka. Delikado ang batang yan. Baka siya pa maging dahilan ng kamatayan mo. Sinisindak niyo po ba ako, Manang? Pasensya na po pero nagkamali kayo ng iniisip. Wala ko masamang intensyon sa apo niyo. Oo, may tangan ako pero hindi katulad ng mga antingero na ginagampanan ng tungkulin. Nasa akin lamang ito bilang proteksyon sa sarili. Kahit itanong niyo pa sa mga nakakakilala sa akin, isa lang ang maririnig yung sagot. Si Bestre ay isang duwag na antingero. Dahan-dahang binaba ni Aling Paulina ang patalim. Nagbago rin ang tingin ng marinig ang sinabi. Umuwi ka na. Masyado ng gabi. Lumakad na ito. Pinagsarahan siya ng pintuan. Habang pauwi, lalong nakuryoso sa katauhan ni Angela. Bata pa lang ito, pero batay sa sinabi ng lola ay malakas. Tipo ng aswang na kayang tumapat kung kanino man. Kasabay nito ay pag-alala sa nakaraan. Yung sandaling nasaksihan ang pakikipaglaban ng yumaong ama sa mataas na uri ng aswang. Halos ikamatay ito ng ama. Ganong lakas ang sumagi sa isipan nang banggitin ni Aling Paulina ang kakayahan ng apo. Ang tagal mo naman. Kanina pa ako nag-aantay eh. Saan ka ba nagpunta? Wala ka sa sakahan eh. Wika ni Brody. Nakalimutan na may pinag-usapan ng dalawa. Pasensya ka na pare. May sinadya pa ako sa kabilang barangay. Nasa likod ng manok mo. Maiksi lang yung pinutol ko sa tare ah. At saka pakainin mo ng tama. Ang payat, ang gaan eh. Marami naman ang binibigay kong patuka dyan. Pero parang hindi yata yun umaayon sa katawan ng manok. Sakto lang din itong pagkakaputol ng tare. Sobrang haba at talim na kasi. Ilang beses na ako nasugatan. Mabuti galos lang, kaya hindi ko ikinamatay. Hindi ba ito naman ang manok na palaging panalo? Bakit parang nawala ang lakas nito? Gawa lang siguro ng katandaan. Ito pala, ayaw mong tumanggap ng pera, kaya nagdala ako ng itlog at sa agatas. Galing sa baka yan ha, organiko. Bukas nga pala, pumunta ka sa bahay. Isasalang ko sa sabong ang kapatid nito. Sigurado akong panalo kaya baka may kaunti kang ipon, pumusta ka na. Sige na, mauna na ako. Hinatid de Bestre hanggang bakuran. Pumasok na rin ang tahanan ng hindi na matanaw. Lumipas ang ilang sandali ay kumatok si Mang Juan. Lasing ito at naghahamon na naman ng away. Ayaw sanang pansinin, kaso sapilit ang binuksan ng pinto. Nandito ka pala. Ang tagal mo pang sumagot ah. Bestre, may dala ko mabisita. Baka pwedeng pakitaan mo ng galing. May tangan ka naman. Kunot noong tinitigan ni Bestre ang matanda. Nakangiti ito habang tumutungga ng alak. Hindi nagtagal ay may sumugod na aswang. Hinablot siya. Dinala sa labas. Kahit anong iwas ay palaging nauhuli. Mabilis ang kilos at tinatamaan siya ng kalmot. Swerte lang dahil may bisa ng medalyon ng katawan kaya hindi nasusugatan. Ayaw niyang lumaban. Ngayon pa lang ay nanginginig na. Dali-daling pumasok ng tahanan pero muling hinablot ng aswang. Habang naghihirap siya, tuwang-tuwa naman si Mang Juan. Hayop ka, matanda ka. Anong ginagawa mo? Paalisin mo mga to. Lumaban ka kasi. Huwag kang duwag. Isang aswang lang yan, pagbigyan mo na. Mababang uri lang din kaya madali mo siyang matatapatan. Kumilos ka na, bago ka pa maging hapunan.
Nagbuntong hininga si Bestre. Kahit anong pilit ng isipan na lumaban, hindi nakikiisa ang katawan. Nanginginig at natatakot. Pikit matang iniharang ang magkabilang braso habang pinapaulanan ng kalmot. Makaraan ng ilang segundo, nagtaka dahil biglang natahimik. Hindi na rin maramdaman ng nilalang. Pagmulat hindi makapaniwala sa nakita. Isang batang aswang ang sumugod sa halimaw na ngayon ay nakabaluktot sa lupa. Ang lasing na si Mang Juan ay biglang nakabalik sa wisyo. Nabitawan ng bote ng alak habang nakanganga, nakatitig sa kaganapan. Binalingan muna ito ng pansin ni Bestre. Walang pasabing sinuntok ng sinuntok hanggang sa kumaripas ng takbo. Nang lingunin ng batang halimaw, hindi makapaniwala nang bumungad si Angela. Nakangiti. Lumapit ang bata sa bayakap. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa inyo ka? Naramdaman ko po kasi nasa panganib kayo eh. Kaya pumunta po ako dito. Nagpaalam po ako kay Lola. Ayaw niya sana kaso sinabi ko po na mamamatay kayo eh. Ako? Mamamatay? Hindi bakit naman ako mamamatay? Kasi hindi ka po lumalaban. Protektado ka nga ng tangan pero wala ka namang ginagawa. Baka makatsyempo yung aswang tapos mapuruhan ka. Hinawakan ni Bestre ang ulo ng bata. Kinarga. Hindi alintana ang mantsa ng dugo sa mga kamay. Ang dungis mo na. Doon tayo sa kusina magbanlaw. Pagkatapos ayusan ng bata, kinausap muna ito. Sinabing huwag nang mangialam. Para kay Bestre, ayaw niyang mandamay ng ibang tao kung para sa kanya lang naman ang problema. Kaso nga lang masyadong matigas si Angela. Ang sabi ng bata, kaibigan na siya at kung sakaling maulit ang nangyari, handa itong sumaklolo. Ang kulit mo talaga, halika na. Ihatid na kita sa inyo. Baka nag-aalala ang lola mo. Sa bakuran pa lang, sinalubong na sila ni Aling Paulina. Kagad yinakap ang bata. Nagpapasalamat din ito kay Bestre at hindi maiwasang magtanong sa kaganapan. Naikwento naman at humaba ang usapan. Tunay ngang iba ka sa mga antingerong nakilala namin. Sila kasi ang tipo na gagamit kagad ng dahas, lalo na kapag merong naramdamang aswang. Ikaw, merong ngantangan pero duwag. Mabuti na lang dumating si Angela, dahil kung hindi, baka ano nang nangyari sa'yo? Matanong ko lang po, Manang. Paano nalaman ni Angela ang nangyari? Masyado po malayo ang tahanan ko. May kakayahan ng apo ko na malaman ang kinakasangkutan ng taong iniisip niya. Hindi ko alam kung paano pero yan ang napapansin ko. Hindi lang ikaw ang unang taong nakaranas niyan. Doon sa huli naming nalipatan ay meron din siyang tinulungan. At siguradong nagtataka ka kung bakit napalapit si Angela sa'yo. Kayong kung tutuusin, hindi dapat kayo magkasundo. May lahi siyang aswang, ikaw naman ay antingero. Ang totoo kasi, kahawig mo ang yumao niyang ama. Si Bando na namatay sa mga kamay ng tumutugis na antingero. Mabait naman sana, hindi nang bibiktima. Pero nung nalaman na aswang siya, tinugis ng walang malalim na dahilan. Itinakas ko si Angela pero siya hindi na nakaligtas. Kaya nga, palipat-lipat din kami dahil sa mga antingero eh. Nakakatakot ang karanasan namin sa mga taong yan. Tumango si Bestre. Hindi maiwasang maawa at makaramdam ng kahihiyan. Aminado siyang may kakilalang ganun. Ipinagpasalamat din. Isa siyang duwag. Kaysa maging kaugali ng kinakatakutang antingero ng maglola. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagpaalam na rin. Kinabukasan maagang dumaan si Mang Juan. Pero sa pagkakataong ito ay kusang umiwas. Pagsasabihan sana ni Bestre sa ginawa nito nung nagdaang gabi. Wala siyang ideya kung bakit ganito ang kilos ng matanda ngayon.
Nahihiya ba siya? Ngayon pa, ang tagal niya na akong winawalang ya. Kapag talaga nakatsyempo ko uli, babasagin ko na yung mukha niyan eh. Oh, umagang-umagang init ng ulo mo. Nag-away ba kayo uli ni Mang Juan? Wika ni Brody. May dala itong bayong at panabong. Ano pa ba eh, kilala mo naman ang matandang yan. Kulang sa pansin, napapadalas na naghahamon. O siya magbihis ka na dahil magsisimula ng sabong mamaya. Mainam nang mauna para makapili ng kalaban. Pagdating sa sityo kung saan gaganapin ang sabong, siksikan na kagad ang tao. Nagulat si Bestre nang makita si Angela. Nakaupo sa lilim ng puno habang humangat-ngat ng tinapay. May hawak na tasa ng gatas sa kabilang kamay. Akala'y mag-isa lang ito. Kasama pa si Aling Paulina. Lumapit siya para bumati. Nagmano naman ang bata sa kanya. Magandang umaga, Manang Paulina. Angela, napadpad kayo rito. May sadya po ba kayo? Eto, namimili ng pang-agahan. Naubusan kami ng gamit sa bahay. Kaya dito na lang kami nagpunta para bumili. Mamayang hapon luluwas ako ng bayan. Halika, sabayan mo kami. Hindi na po, kakatapos ko lang kumain eh. Manang Igay, kakilala ko po sila. Bigyan niyo po ng pansit at saka pandesal. Magdagdag na lang din po kayo kung anong gusto niyo. Manang Paulina, sabihan mo lang siya. Siyain po yan ng tatay ko. Manang Igay, ikaw na pong bahala ha. Babayaran ko po kay mamaya. Tumango naman ang matanda na tinawag naman ng Igay. Nagpaalam na rin si Bestre dahil isasalang na ang manok ni Brody. Sa unang bahagi ng laban, pabor sa panabong ni Brody. Kaso sa kalagitnaan biglang napuruhan. Pansamantala munang tinigil dahil napigtas ang tari. Kinakabahan dahil naghihingalo ang manok. Huwag mo nang ituloy. Mapapatay ang manok mo. Hindi pwede. Walang atrasan kapag naisalang na. Dalawa lang ang patutunguhan. Mananalo o mabibihag. Bahala na manalo o matalo. Ganito naman ang sabong eh. Nagulat si Bestre nang lumapit si Angela. Inihipan ng manok. Kinarga niya ang bata para hindi maipit sa siksikan. Parehong tutok sa naglalabang manok. Nagkatinginan si Brody at Bestre dahil salip na mapatay ng kalaban ang panabong nila. Bumaliktad ang sitwasyon. Naging marahas ang manok. Ginawaran ng sunod-sunod na atake ang kalaban dahilan para humandusay. Walang paglagyan ng tuwa ng nanalo. Pagkatapos matanggap ang premyo, dumistansya muna sila para magdiwang. Sabay na kumain sina Brody, Bestre at ang maglolang Aling Paulina at Angela. Naaliw sila habang tumitingin sa batang panayang subo, natutuwa sa dami ng pagkain. Baka mag-aral to ng anak ko ah. Nakakaliw pala ang batang to. Ikaw po manang kain ka lang po ha. Pare, punta muna tayo sa kabila. Uminom tayo ng alak. Wika ni Brody. Hinila si Bestre upang magtanong. Ano ba? Kumakahila ka para may humahabol sa yung demonyo. Aminin mo nga sa akin. Ano ba ang batang yun? Hindi ako bulag. Kitang-kita ko ang ginawa niya. Inhipan ng manok. May kapangyarihan ba yung batang yan? Kapangyarihan, baliw ka ba? Wala tayo sa pantasya, no? Kapangyarihan ka dyan. Baka kamo, sinuwerte lang ang manok mo. Pasalamat ka. Naunang namatay ang kalaban kaysa sa panabong mo. Nanlaki ang mga mata ni Bestre nang makita ang panabong. Mabilis ang paghinga. Nakalaunan ay namatay. Nagmamadali na silang umuwi para maluto ito. Inimbitahan si Aling Paulina at Angela. Sa tahanan ni Bestre naganap ang kaunting salo-salo. Sila lang. Walang ibang bisita. Hapon na nang masimula ng pagluluto.
Lumuwas pa ng bayan para mamili ng sahog at iba pang kakailanganin. Saktong naluto ang handa. Oras na ng hapunan. Napahaba ang usapan ni Bestre at Brody. Si Aling Paulina ay nakaidlip sa upuan. Ang mga bata naman, si Angela at Boy ay naglalaro sa bakuran. Nang tumagal, nawala sa isip ng mga ito dahil lasing na rin. Nagulantang nang pumasok si Boy. Umiiyak habang nakaturo sa labas. Pagkasilip, kaharap ni Angela ang isang nilalang. Masyadong kursonada ang nilalang dahil sa kabila ng paninindak ni Bestre at Brody, hindi ito umaalis sa lugar. Palipat-lipat lang ang tingin sa kanila at kay Angela. Naku po, alika rito. Pabayaan mo ng aswag na yan. Sina Bestre na ang bahala. Apo Angela, talian mo apo. Hindi nakinig si Angela. Nakipagtitigan sa aswang. Ilang sandali pa nagsimulang magpalitan ng lakas. Nagbago rin ng anyo ang bata. Walang takot na tinapatan ng nilalang. Masyadong mabilis ang kaganapan. Napansin na lang na bumulagta na ang halimaw. Bumalik na rin sa anyong tao si Angela, na kagad namang nilapitan ni Aling Paulina. Nagpatulong si Bestre sa paglipat ng bangkay. Si Brody na napangibabawan ng espiritu ng alak. Walang tanong-tanong. Dire-diretso sa pag-uukay hanggang sa nailibing ang katawan. Nagmamadali ng umuwi pagkatapos. Pagdating ng tahanan, naabutan si Mang Juan na sa pilitang hinihila palabas si Angela. Kagad humarang si Bestre. Bitawan mo ang bata bago ko maisipang pumatay ng tao. Sumusobra ka na, Mang Juan. Pati ba naman ang bisita ko ay dadamay mo? Kung galit ka sa akin, ako ang harapin mo. Nandadamay ka pa ng iba. Mabuti naman nandito ka na. Hindi mo na ako mauuto ngayon, Bestre. Itong bata ay aswag. Alam kong alam mo ang tungkol dito. Kaya mo ba siya inimbitahan para meron kang ipang tatapat sa akin? Nakita ko rin ang ginawa nito sa sabong kanina. Ang bata ang dahilan kung bakit kayo nanalo. Ano bang pinagsasasabi mo? Maswerte ka nga, sinuntok lang kita eh. Masyado kang demonyo. At masyado ka rin bilib sa sarili mo, Bestre. Hindi ba duwag ka? Kaya ka siguro nagtawag ng kakampi para yan ang tumulong sa mga laban mo. Bitawan mo ang bata. Ako ang kaharapin mo. Naalerto nang makitang sinaksak ng matanda ang bata. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Aling Paulina, pero lalong napatras. Dahil kung susubukang lumapit, idinidiin ni Mang Juan ang patalim. Nagsalita na si Bestre nang umakyat sa leeg ang kutsilyo. Ikaw nga talaga ang demonyo. Mang Juan, pasensya na lang tayo. Hinarap ni Bestre ang takot. Kahit nanginginig ay pinilit na umakbang. Pasimpleng binalibag ni Mang Juan ang bata at sinugod siya ng saksak. Mabilis ang pag-ilag ni Bestre. Mabuti na lang hindi gaanong sanay sa ganitong laban ang matanda. Kung kaya't madali niyang nabawi ang patalim. Itinapon, kamao ang pinanglaban. Kung noon ay pagdugo ng ilong ang inabot, ngayon basag pati ang muka. Tanggal ang iilang ngipin. Kung hindi pa umawat si Brody, mapapatay sa bugbog si Mang Juan. Kagad kinamusta ang kalagayan ni Angela. Napapangawi sa sakit pero ang sabi ni Aling Paulina, gagaling din ito pagkalipas ng ilang oras. Pag-uwi nito ng tahanan, araw-araw niyang dinadalaw para malaman ang sitwasyon. Dinadalan ng pagkain at iba pang kailangan. Ang sabi naman ni Aling Paulina, sapat na pahinga lang ang makakapagpagaling dito. Bestre, may hindi ka pa inaamin sa akin. Noong gabi na nagsalo-salo tayo sa inyo, parang may nangyari. Hindi ko lang matandaan ng eksaktong kaganapan, pero maraming tao sa harap ng bahay. May nag-away pa nga eh.
Kasali ka rin doon. Ano ba talagang naganap? Wala. Mabuti na lang lasing ka ng mga oras na yon, baka napaaway ka din. Mga alipores lang ni Mang Juan. Napadaan at saktong sarap ng tahan na nag-away. Hindi naman ako kasali, mali ang natatandaan mo. Pilit iniiba ni Bestre ang usapan. Ganun ba? Bakit sabi ni Boy may aswang daw? Malay ko sa anak mo. Gawa siguro ng palaging pakikinig ng kwento. Kwentong katatakutan kaya nagbabanggit ng aswang. Alagaan mo kasi ng maayos kung ano-anong sinasabi eh. Napakamot na lamang sa ulo si Brody. Ipinagpasalamat naman ni Bestre na tinamaan ng alak ang kaibigan ng mga oras na yun. Ayaw na may ibang nakakatuklas sa katauhan ni Angela. Kagaya ng sinabi ni Aling Paulina, gumaling ang bata. Naging masigla, magiliw, malakas ng kumain. Bumalik na rin sa eskwela para makahabol sa klase. Ilang linggong hindi nagparamdam si Mang Juan, kaya ang buong akala ni Bestre, tapos na ang kalbaryo ng matanda. Yun pala, naghahanda lang ito sa muling pagbabalik. Sa kalagitnaan ng hapunan, nabulabog si Bestre nang marinig ang boses ni Mang Juan. Pagsilip sa bintana, nakasaklay, may benda pa. Ano po bang kailangan nyo? Hindi yata kayo marunong magtanda. Hindi pa nga magaling, naghahamon ka na naman. Baka ngayon hindi ako makapagpigil. Ngumiti lang si Mang Juan. Kalauna nagulat si Bestre nang biglang may bumangga. Tumilapon siya. Aswang na ang karap. Nasalo ang mga kamay nito bago pa man makalmot sa muka. Sobrang lakas. Hindi magawang makakilos ni Bestre. Gusto ko lang sanang pukawin ang loob mo para matutong lumaban sa mga aswang. Pero parang nagbagong isip ko. Nakakatuwa kapag nahihirapan ka. Hindi pinansin ni Bestre ang matanda dahil nakatuon ang atensyon sa kaharap na aswang. Nandidiri na siya sa tumatalsik na laway nito. Naalerto ng bumuelo. Nanlaki mga mata habang nakatingin sa mga kukong paparating. Kaso nga lang naunahan ng nilalang. Maririnig ang pagdaing ng dalawang boses ng halimaw. Ang mayayabong na halaman ay nahawi. Kalaunan ay tumahimik at lumabas si Angela. Bago makapagsalita ay sinugod nito si Mang Juan. Natatarantang tumalikod pero dahil sa kondisyon ay naabutan. Napapikit na lamang si Bestre. Hindi kaya ang nasaksihan. Hindi naman tinuluyan. Ginawaran lamang ng sugat na pagdating ng tahanan, saktong mamamatay. Sa ganung paraan, makakaiwas sa anumang pahamak si Bestre. Pagkatapos ng mga kaganapan, kinausap ni Bestre ang bata. Pinaintindi na hindi lahat ng pagkakataon ay kailangang manakit. Naunawaan naman ni Angela, hindi na nagpadalos-dalos ng kilos. Sa kabilang banda, sinisi ni Bestre ang sarili kung sana'y naging matapang, hindi pagdidiskita ni Mang Juan na magre-resulta ng kamatayan. Kaso nga lang wala nang magagawa. Naganap na ang dapat maganap. Ang isang taong masyadong mapanghas sa kapwa, nagkaroon ng karma. Kung ano ang ginawa niya sa iba, yun din ang nangyari sa kanya. Nadoble pa ang sakit. Humantong sa kamatayan. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan, huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang istorya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gilbert. Walang eksaktong taon. Quezon. Sa loob ng abandonadong kwarto, nagkalat ang mga kagamitan. Madumi ang kapaligiran. Tanging maliit na sinag mula sa kandila ang nagsisilbing ilaw sa lugar. Napakalakas ng ulan sa labas.
Bagamat nababasa na ang mga gamit na malapit sa bintana, hindi pa rin magawang isara ni Gilbert. Sa sulok ng mesa nakaupo, nakayuko at hindi gumagalaw. Tila wala na ito sa sarili. Tumutunog ang telepono ngunit hindi ito sinagot. Halos 3 buwan ng ganito ang kalagayan ng binata. Hindi na kumakain o natutulog dahil ang konsensya nito ang pumipigil sa kanya. Hindi matanggap ni Gilbert ang balitang natanggap mula sa kaklase. Si Mariel, ang dating kasintahan ay yumao na. Ang masaklap, isa siya sa dahilan. Matagal nang magkaibigan sila Gilbert at Mariel. Dahil sa kagandahan at kabutihan ng dalaga, hindi na iwasan nitong mahumaling sa kanya. Ilang beses nitong niligawan si Mariel. Ngunit sa bawat pagkakataon, maraan siya nitong tinatanggihan. Ayon sa dalaga, nakikita niya lang bilang kapatid si Gilbert. Hindi nito lubos maisip kung magiging kasintahan niya ang binata. Hindi sigurado si Gilbert kung saan nanggaling ang pag-iisip na to. Marahil bata pa, hindi niya naunawaan na may karapatan namang mamili ng mamahalin si Mariel. Hindi porket gusto niya ang dalaga. Hindi ibig sabihin, obligasyon ng dalaga na ibigin din ito. Bagamat tinanggihan ni Mariel ang panliligaw ni Gilbert, nanatiling mabait ang dalaga dito. Isang araw may bagong estudyanteng pumasok sa paaralan. Isang mestisong lalaki na tila may lahing Kastila. Bagamat probinsyana, hindi may kakaila na napakaganda ni Mariel, na kahit ang bago ay kagad nahuhumaling sa kanya. Bukod sa maganda at mabait, matalino at responsable din si Mariel. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na ito ang naging presidente ng klase. Dahil dito, naging malapit si Mariel at ang bagong kaklase. Ito kasi ang inatasan ng guro na sumama, lalo na't hindi pa masyadong sanay sa lingwahe ang binata. Labis na nagselo si Gilbert sa naganap. Bagamat wala ng oras ang dalaga, kahit papano nabibigyan pa rin naman ito ng pansin ni Gilbert kung may kailangan. Gilbert, sana maintindihan mo ko ha. Bukod sa napakaraming ginagawa dito sa paaralan, may mga responsibilidad din ako sa bahay eh. Lalo na ako yung panganay sa amin. Sana tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka ha. Tignan mo, imbis na naibus ko kagad ang Sabado sa paglalaba at pag-aalaga ng mga kapatid ko. Nasayang ang araw. Gusto mo lang palang kumain sa labas. Wika ni Mariel. Pasensya ka na Mariel ha. Gusto lang naman kitang makasama eh. Sa sobrang abala mo kasi halos hindi na kita nakakausap. Ang sabi mo may importante kang sasabihin sa akin at may kailangan kang tulong. Ano na? Para pwede ko pang magamit yung hapon ko sa makabuluhang bagay. Bagamat galit ang dalaga, malumanay pa rin kung magsalita. Napakamot na lamang ng ulo si Gilbert na siyang kinainis ng dalaga. Napagtanto nito na wala talagang sasabihin ng binata. Gusto lang makasama ang dalaga. Lubos na sumama ang loob. Sa isip kasi ni Mariel, napakalaga ng oras ng isang tao. Hindi natin alam kung hanggang kailan lamang tatagal ang isang tao sa mundo. Tumayo na ang dalaga. Kinuha ang gamit. Teka sandali. Total nandito ka na rin naman. Baka gusto mo nang kumain. Alam mo mag-isa yung kapatid ko sa bahay, Gilbert eh. Ako yung tumatayong magulang sa aming dalawa. Alam mo rin na wala na mga magulang ko kaya kailangan ko magtrabaho sa tiyahin ko para lang meron kaming makain at makapag-aral ako. Tapos nasayangin mo yung oras. Ang dami ko lang pinagdadaanan, Gilbert. Handa akong tumulong sa mga nangangailangan dahil alam ko ang pakiramdam ng walang tumutulong sa'yo. Pero Gilbert, bakit naman ganito? Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ako interesadong makipagrelasyon? Pinipilit mo lang ang sarili mo eh. Pwede ba? Huwag mo na akong kausapin uli.
Nakarinig sila ng tila may bumagsak. Napalingon ng dalawa sa pinagmula ng tunog. Kagad lumapit si Mariel. Tinulungan ang matanda. Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba? Maraming salamat, Iha. Pasensya na at nahirapan ka pang buhatin ako. Alam mo namang tumatanda na tayo. Mahina na ang buto. Ewan ko ba, bakit ikaw pa nagbubuhat sa akin? May kasama ka naman na hindi hamak na mas malakas sa'yo. Imbes na tumulong tinitignan lang ako. Hinayaan kang kumilos mag-isa. Tinignan lamang ng dalawa si Gilbert na hanggang ngayon ay nakaupo pa rin. Tila wala itong balak na umalis sa kinaroroonan. Hayaan niyo na po yan. Ang importante po ayos lang kayo. Huling wika ni Mariel. Nagpaalam na ito na mauuna. Nagpasalamat muli ang matanda. Tinignan ng matanda si Gilbert habang naglalakad ito palis. Kahit papano nakaramdam ng hiya ang binata sa inasal. Bagamat alam ni Gilbert ang kalagayan ni Mariel, hindi pa rin ito maiwasang maging makasarili. Kilala nito ang dalaga noon pa dahil dating magkapit-bahay ang mga ito. Ngunit nang mamatay ang mga magulang ni Mariel, nanirahan na ang dalaga at kapatid sa tiyahin. Kahit na masakit at mabigat ang responsibilidad na napunta sa dalaga, buong puso niya itong tinanggap. Nilakasan ang loob upang lumaban sa buhay. Isa sa mga nagustuhan ng binata sa kanya. Bagamat nasasaktan, pilit pa rin gumagawa ng paraan si Gilbert. Natatakot kasi itong kalaunan. Magkagusto ang dalaga sa bago nitong kaeskwela. Bukod kasi sa ilang beses na nga itong tinanggihan ni Mariel, malayong malayo ang itsura ni Gilbert at ng bagong kaklase. Halos kalahati na ng kababaihan sa silid-aralan ang may gusto. Hindi pa nakakatulong ang pangungutya ng ilan na bagay daw si Mariel at ang bago. Sa isip ni Gilbert, kailangan niyang makuha si Mariel bago pa tuluyang mawala ang minamahal. Hindi nito alam na sa pangungulit ni Gilbert, ito ang magiging dahilan kung bakit magugustuhan ng dalaga ang bagong kaeskwela. Bukod sa pagiging mapilit, tila hindi nakikinig si Gilbert sa sinasabi ni Mariel. Hindi nito narerespeto ang pagkatao ng dalaga. Kahit na ayaw, ay siyang idinidiin pa rin ng binata. Kasalungat ito ni David, ang pangalan ng bagong kaeskwela. Nabukod sa nakikinig ito sa hiling ni Mariel, hiningi pa nito madalas ang opinyon ng dalaga. Kaya naman pakiramdam nito na mas karapat dapat na mangligaw si David kaysa sa matagal nitong kaibigan na si Gilbert. Isang araw, pumutok na ang balitang nangliligaw na si David kay Mariel. Hindi alam ni Gilbert ang gagawin. Nang malaman iyon lalo na't kitang-kita naman ng lahat na may pag-asa ito sa dalaga. Isang hapon narinig ni Gilbert mula sa mga kaklase na may hinahandang sorpresa si David upang tanungin si Mariel kung maaari bang maging kasintahan nito. Halo-halo ang mga emosyon ng mga tao sa silid nang marinig ang bagay na yan. Ang iba ay kinikilig. Sinasabing bagay sila. Samantalang ang iba naman ay katulad ni Gilbert. Nagpipintig sa galit. Ayon sa mga estudyante, pagkatapos daw ng klase ay uuwi ng maaga si David upang ihanda ang lugar kung saan tatanungin ito si Mariel. Imbitado ang lahat na dumalo, kaya naman sumama si Gilbert kung nasaan ang lokasyon. Paano yan pare? Mukhang tapos na ang laban. Wika ni Dante, matalik na kaibigan. Hindi pwede. Hindi ako papayag, Dante. Ano pang magagawa mo? Mukhang gusto naman ni Mariel si David. Wika ng kaibigan habang nakatingin sila sa dalawa. May plano ko. Huwag ka mag-alala. Tulad ng napag-usapan kanina, maaga ngang umalis si David kasama ang ilan sa mga kaklase. Isa-isang naglabasan na ang mga ito.
Ang tanging naiwan ay si Gilbert, Dante at 3 sa mga kaklase. O bakit hindi pa tayo naalis? Nakikita mo ba yun? Andyan pa ang bag ni Mariel. Ibig sabihin babalik pa siya. Naghintay pa ng ilang minuto ang grupo. Kalaunan ay bumalik na si Mariel sa silid. Tila nagulat si Mariel nang makita ang grupo. Madalas siya ang naiiwan dahil sa dami ng ginagawa, kaya't hindi nito inaasahan ang nakita. Nauna ang dalaga at hinayaan na lamang ang grupo. Hindi na ito nagtanong kung ano ang ginagawa dahil ayaw nitong mangialam sa iba. Lingid sa kalaman ng dalaga, sinusundan na pala ito. Habang naglalakad, napansin ni Mariel na tila dumilim ang kapaligiran. Bukod kasi sa palubog na ang araw, napansin din ng dalaga na malagkit at malamig ang hangin. Indikasyon na may paparating na ulan. Nagmamadali sa paglalakad ang dalaga dahil wala itong dalang payong. Napansin din ni Mariel na tila malambot ang lupa, kaya minabuting magdahan-dahan lalo na't matarik ang daan. Muling nakita ni Mariel ang matandang babaeng nakasalubong nito nung nakaraan. May nalaglag sa mga pinamili. Kagad lumapit si Mariel upang tulungan ito. Muling nagpasalamat ang matanda sa kabutihang pinapakita sa kanya ng dalaga at nagpatuloy na sa paglalakad. Sa kabilang dako, nagtataka ang grupo ni David kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin si Mariel. Tinanong ng binata ang isa sa mga kaklase kung nailagay na ba ang liham sa mesa ng dalaga. Sigurado ko na ilagay ko. Nakita pa nga nila Mika yun eh. Wika ng kaklase na sinang-ayunan ng isa pa. Dahil dito ay nag-alala si David. Maaari kasing may nangyari kay Mariel o hindi kaya naman may importanteng pinuntahan. Muli pang nag-intay ang grupo. Nagbabaka sakali na huli lamang ang dalaga, lalo na't paulan pa rin. Habang naglalakad ang grupo nila Gilbert, napansin ni Dante na tila nakangiti ang kaibigan. Bakit abot tenga yung ngiti mo dyan? Hindi sumagot si Gilbert. May kinuha lamang ito sa bulsa. Ipinakita sa kaibigan. Ano naman yan? Diyan ba nakasulat ang plano mo? Basta, basahin mo na lang pare. Napatawa si Dante nang makita ang liham. Grabe ka. Kaya pala pauwi itong si Mariel. Hindi niya pala alam na merong sorpresa si David sa kanya. Eto ba ang plano mo? Akala ko pa naman magarbong hinanda mo. Kaya ka pinagpapalit eh. Ano ka ba? Siyempre hindi lang yun. Sigurado ko, natid na muna nung David na yan si Mariel, kaya may posibilidad na puntahan niya na lang ito sa bahay. Kaya nga natin siya sinundan eh. Hiramin lang naman natin siya sandali. Para lang hindi siya mahanap ng David na yun. Nagkatinginan sila Dante at ang 3 pang kasama nito. Tila hindi pa rin sigurado kung ano ang plano ni Gilbert. At isa pa, madamdami ng David na yun. Malamang sa malamang, siguradong mag-aaway sila. Ano ba talaga kasing plano mo? Huminto muna ang grupo sa paglalakad. Ibinahagi na ni Gilbert ang plano. Naglalakad pa rin si Mariel. Kahit papano naiilawan naman ang daan ng mga lampara. Malayo kasi ang tahanan ng dalaga. Kaya naman alam ni Gilbert na may oras ito upang tuparin ang plano. Nakakagulat ka naman, Gilbert. Bigla kang sumusulpot. Teka, ano ba nangyari sa'yo? Wika ng dalaga. Rinig na rinig sa boses nito ang pag-aalala sa kaibigan. Aray, wala to Mariel pero pwede ba huwag ka masyadong maingay? Baka marinig nila tayo. Tugon ni Gilbert habang nakahawak sa tagiliran na tila may iniindang sakit. Ano bang nangyari sa'yo, Gilbert?
Sinong may gawa niyan? Sandali nga. Alam ko may gamot ako dito sa bag eh. Hindi maiwasan ni Gilbert na mapatitig kay Mariel. Napakabuti ng kalooban. Maganda ang dalaga. Kaya naman hindi nito matanggap na mapupunta sa iba. Mariel, baka pwedeng wag tayo dito. Baka makita nila tayo. Sabihin mo muna sa akin kung sinong may gawa sa'yo nito. Ano? Nakita niyo na ba? Narinig ng dalawa ang boses ni Dante. Magsasalita pa sana ang dalaga ngunit tinakpan nito ang bibig. Sumenya si Gilbert na wag itong magingay. Tinuro niya ang tagiliran at doon naintindihan ni Mariel ang ibig sabihin ni Gilbert. Dahan-dahan itong inakay ang binata, nagtungo sa liblib na parte ng gubat. Dahil sa dilim ng lugar, medyo nag-alangan ng dalaga na gamutin ang binata. Minabuti na lamang nito na intayin umalis si Dante at ang grupo nito bago gamutin si Gilbert. Ayaw kasi ng dalaga na mas lumala pa ang kondisyon kung sakaling magkamali sa gagawin. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Matalik mong kaibigan si Dante. Bakit kanya sinaktan? Hindi kagad sumagot si Gilbert. Nag-iisip pa ito ng dahilan sa dalaga. Kagad nabaling ang atensyon ng dalawa nang muling marinig ang boses nila Dante. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ang dalaga na tila merong mali sa sitwasyon. Tumayo ito. Nagsabi ng manghingi ng tulong. Sandali, baka makita ka nila. Baka kung anong gawin sa'yo. Hindi naman nila alam na nandito ako at isa pa. Wala naman akong atraso sa kanila. Siguradong kahit makita nila ako, wala silang gagawin sa akin. Tugon ng dalaga. Ngunit hindi pa rin binitawan ni Gilbert ang pagkakahawak. Bahagyang napatayo si Gilbert sa kinakatayuan ng abutin siya nito. Sa saglit na pagkakataon, nakita ni Mariel. Wala nang sugat ang binata. Lalong kinutuban si Mariel na nagpumilit na itong umalis. At upang hindi maging kahina-hinala, binitawan na ni Gilbert ang dalaga. Dali-dali itong umalis. Nakaramdam din ito na maaaring natuklasan na ni Mariel na hindi ito totoo. Bago pa tuluyang makalayo, tumayo na si Gilbert at palihim na sinundan ng dalaga. Biglang nawala ang dalaga sa paningin. Ano pa bang inaasahan nito kay Mariel? Matalino ang dalaga, kaya siguradong alam na ng dalaga ang nangyayari. Nagpatuloy sa paghahanap si Gilbert, ngunit makalipas ang kalahating oras, bumuhos na ang ulang napakalakas. Dahil sa lambot ng lupa, minabuti ng binata na maglakad ng dahan-dahan. Kahit anong ingat ay nadudulas pa rin. Labis na kinabahan si Gilbert. Isang maling hakbang lang, maaaring ikapahamak nito. Bukod kasi sa dulas at lambot ng lupa, madilim na ang kapaligiran. Lalo pang nakakabahala na bundok ang kanilang lugar. Natigilan sa pag-iisip si Gilbert nang makarinig ng sigaw, kasunod ng malakas na lagapak. Tinignan nito ang pinagmula ng ingay, ngunit sa dilim ng paligid, wala itong makita. Nagpatuloy na lamang sa paglalakbayang binata. Kalaunan nakita rin nito ang grupo nila Dante. Hindi maipinta ni Gilbert ang itsura ng apat. Basang-basa ang mga ito ng ulan. Hindi kumikibo sa pwesto. Nakatitig sila sa bangin na tila merong nalaglag. Oh, anong nangyari sa inyo? Anong tinitignan nyo dyan? Tanong ni Gilbert sa grupo. Sumilip kung saan nakatingin ang mga lalaki. Tinanong muli ni Gilbert si Dante kung ano ang tinitignan ng mga ito. At dahil hindi pa rin nagsasalita ang apat, nagkusa na si Gilbert na bumaba upang kunin kung ano man ang nalaglag. Dahan-dahan itong binaybay ang matarik na lupa. Kamuntikan pa itong tuluyang mahulog sa bangin dahil sa dulas. Napasigaw na lamang si Gilbert sa inis at kung bakit hindi nagsasalita o tumutulong man lang ang apat. Ngunit tila nawala ang galit ng binata
nang makita kung ano ang nasa ibaba. Puti ang balat, naka-uniforme, basa ng ulan at higit sa lahat, balina ang buto. Nakadilat ang mga mata ni Mariel, may dugo sa mga labi. Bagaman naulana ng damit, kitang-kita pa rin ang mantsa ng dugo sa katawan. Hindi makapaniwala si Gilbert sa nakikita. Anong nangyari, Dante? Anong ginawa nyo? Wika ni Gilbert habang nakatingin sa taas. Hindi pa rin kumikilos ang apat. Sinubukan ni Gilbert na buhatin ng dalaga upang dalhin sa pagamutan. Ngunit bumaba sila Dante at ang grupo nito. Bitawan mo siya. Huwag mong hawakan ang katawan ni Mariel. Hayaan mo na ang bangkay niya. Baka masisi ka pa. Halika na. Umalis na tayo dito. Kagad sinapak ni Gilbert ang binata. Hindi to makapaniwala na iiwan lamang nito ang kaawa-awang kalagayan ng dalaga. Kwenelyuhan niya ang kaibigan. Ngunit kahit anong sapak o pananakit, hindi pa rin umiimik ang binata. Kung gusto mong akuin ang nangyari kay Mariel, akuin mo. Basta kami, kung magsusumbong ka man, 4 kaming titestigo laban sa'yo. At isa pa, hawak ko ang sulat na binigay ni David. Isa pa sa mga patunay na ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Kaya kung ako sa'yo, siguraduhin mong ititikom ang bibig. Alam mong hindi yan ang plano ko. Gusto ko lang na hindi siya makapunta kila David. Ayan na nga, nakuha mo na oh. Kung hindi mo siya makuha, hindi siya makukuha ng iba. Dapat nga magpasalamat ka sa amin eh. Halina kayo, iwan na natin yan. Kung matalino si Gilbert, alam niya kung anong dapat gawin. Lumipas ang ilang buwan. Nanatiling tahimik si Gilbert hanggang ngayon. Hindi pa rin alam kung ano ang nangyari sa dalaga. Natagpuan makalipas ng 1 linggo ang katawan ni Mariel. Bagamat matagal nang patay, hindi nabubulok ang katawan. Ayon sa investigasyon, aksidente lamang ang nangyari. Wari ng mga otoridad, nahulog lamang ito at dahil sa dulas ng lupa, dilim ng kapaligiran at lakas ng ulan. Labis na nagluksa ang paaralan, pati na rin ang lahat ng nakakakilala kay Mariel. Hindi nila mawari na kaagad mamamatay ang dalaga. Lubos na nalungkot si David at sa pagkakaalam ng ibang kaklase, nagkaroon ng depression si Gilbert dahil matagal na nitong gusto ang dalaga. Sa kabilang dako, sila Dante at ang grupo ay nagpapanggap na tila wala silang kinalaman sa nangyari. Gusto mang alamin ni Gilbert ang katotohanan. Hindi nito alam kung paano sisimulan, lalo na't iniiwasan niyang mapagbintangan sa naganap. Tuluyan ang hindi pumasok si Gilbert. Dahil dito, ilang beses na sinubukan ng binatang magpakamatay. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi ito magawa. Labis ang pagsisisi ng binata at kung maaari lang sana ibabalik ang panahon. Isang araw, muling sinubukan ni Gilbert na tapusin ang kanyang buhay. Ilang linggo na itong hindi makakain o nakakatulog, kaya naman wala na sa tamang pag-iisip. Nabulabog ang kanyang binabalak nang biglang may kumatok ng napakalakas sa pintuan. Tila wawasakin ng kung sino ang kwarto ni Gilbert. Kaagad binuksan ng binata ang pintuan. Nagulat siya nang makita si Dante. Duguan at tila ba nag-aagaw buhay. Nagulat si Dante nang makita ang dating kaibigan. Napakalalim na mga mata. Tila kalansay na ang pangangatawan at halos hindi na naliligo. Kagad pumasok si Dante at sinara ang pintuan. Kumuha ito ng mga kagamitan. Iniharang sa lagusan. Tinakpan ang mga bintana at siniguradong walang makakakita o makakapasok. Bagamat hindi maintindihan ng binata ang nangyayari, hinayaan na lamang si Dante na kumilos sa tahanan. Wala itong balak alamin kung ano ang ginagawa dahil hindi pa rin ito matanggap ang nangyari. Tila lumagabog ang paligid na siyang kinabahala ni Dante.
Nandito na siya. Nandito na sila. Katulad kanina, malakas na lagabog sa pintuan na para bang gigibana. Hindi na nanlaban pa si Gilbert kung ano man ang paparating. Total, balak niya nang magpakamatay. Halos maayisa sa lawal si Dante. Nagmamakaawang ayaw pa nitong mamatay. Lubos na nanghingi ng tawad na tila batang papaluin ng magulang. Dahan-dahang lumingon si Gilbert. Doon nito nakita ang kakaibang hayop o halimaw na ngayon lamang nasilayan. Napakahaba ng braso nito. May pakpak na parang sa paniki. Matalas ang dila at mga ngipin. Puting-puti ang mga mata. Kulubot ang balat at kakaunti ang buhok. Kulay berde ang balat na tila hindi ito galing sa mundo ng tao. Nanigas si Gilbert sa kinakatayuan. Hindi nito alam kung ano ang dapat gawin o maramdaman. Habang si Dante ay hindi mapakali, binasag na ang bintana. Sinubukan nitong tumalon, ngunit sumabit ang katawan sa mga pupog. Bagamat nahiwa ng salamin, hindi nagpatinag si Dante. Pinilit itong makalabas ngunit nahila ito ng halimaw. Nakaladkad ng nilalang si Dante na siyang ikinabaon lalo nito sa bubog. Sumuka ng dugo ang bintana, ngunit lumalaban pa din ito. Hindi inaasahan ni Gilbert na masasaksihan nito ang halimaw. Binuka ang napakalaking bibig. Inangat si Dante. Parang awa mo na, Mariel. Nagsisisi kaming lahat sa nagawa namin. Wika ng binata. Hindi nakinig ang halimaw. Kinain ang ulo ni Dante. Tuluyang tumahimik ang kapaligiran. Kitang-kita ni Gilbert kung paanong namnamin ng halimaw ang katawan ng dating kaibigan. Bagamat takot, kahit papano ay nakaramdam ng hustisya. Tumingin sa kanya ang nilalang. Tumayo si Gilbert at hinanda ang sarili. Itinaas ang mga kamay na tila iniimbita ng halimaw na tapusin na rin ito. Lalo na't alam niyang sangkot siya sa pagkamatay ni Mariel. Mabuti naman, hindi ka na lumaban pa. Napatingin si Gilbert. Naalala ng binata kung saan ito nakita. Pamilyar ang muka. Ito ang tinulungan ni Mariel noon. Kagad lumuhod. Nagmakaawa na tapusin na ang buhay. Parang awa niyo na. Kunin niyo ang buhay ko kapalit ni Mariel. Hindi ko man alam kung anong dahilan ng pagkamatay niya. Sigurado kong hindi yun karapat-dapat. Kung may dapat mawala sa amin ako yun. Kaya parang awa niyo na. Kahit hindi ako karapat-dapat, sana pakinggan niyo ang hiling ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Nagulat ang matanda sa sinabi nito. Akala niya, katulad ng 4 na lalaki, magmamakaawa ang mga itong wag kunin ang kanilang buhay. Pinahanga mo ko, iho. Ngunit ang pangingi ng tawad, hindi nakasalalay sa akin, kundi sa babaeng ginawan mo ng mali. Tinignang mabuti ni Gilbert ang halimaw at ang matandang babae. Napansin nito, napakaraming kwintas, purselas at tato ang matanda at ang halimaw na napakabangis kanina, tila umamo nang dumating ito. Napagtanto ni Gilbert, mangkukulam ang matandang babae, samantalang ang alaga nito, konektado kay Mariel. Nagtitigan muna ang matanda at halimaw, tila nag-uusap sa kanilang utak. Hindi naintindihan ni Gilbert ang mga sumunod na pangyayari. Biglang dumilim ang kapaligiran. Nagising si Gilbert sa silid. Walang bakas ni Dante, ngunit basag ang bintana. Akala nito nananaginip lamang o kaya naman resulta ng hindi pagkain at pagtulog ng maayos. Pagtayo ni Gilbert, may nakita itong liham. Tila lumubog ang puso nito dahil pamilyar ang papel na ginamit. Binuksan niya. Doon nakasulat ang huling mensahe ng matanda. Ayon dito, papatawarin ni Mariel si Gilbert dahil dito ang mismong dahilan ng pagkamatay.
Ngunit ang kapalit, kailangan nitong alagaan ng lubos ang naulilang kapatid. Total kakilala ng binata ang naiwan ni Mariel. Ipinagkatiwala na nito ang kinabukasan ni Neil, ang 8 taong gulang na kapatid. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Gilbert nang mabasa ito. Hindi pa rin makapaniwala na kahit anuman ang nangyari sa dalaga, nagawa nitong patawarin si Gilbert. Makalipas ng ilang taon, katulad ng sinabi sa liham, inalagaan, minahal ni Gilbert ang naulilang kapatid ni Mariel. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng binata kung ano ang nangyari ng gabing iyon. Hindi rin alam kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa pagitan nila Mariel, Dante at ang grupo nito. Ngunit ganun pa man, nagpapasalamat si Gilbert sa tulong ng matandang babae. Nakamit ni Mariel ang hustisyang nararapat.